Pangasinan Representative Jose de Venecia i-endorso na ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Arroyo. Pero mga kalyado ng Pangulo, minaliit lang ito. Senate Committee on Foreign Relations Chair Miriam Defensor Santiago ibinasura ang hiling ni PNP Chief Jesus Versosa na magkaroon ng executive session sa pagdinig sa kontrobersyal na Moscow trip. Pag-ahon sa labi ng mga biktima ng tumaob na MV Princess of the Stars, sisimula na ngayong araw ng linggo. At isang linggo bago magundas, Halloween party sa Trick or Treat, hataw na. Hindi bumibitaw sa balita, ito ang GMA Weekend Report. Patuloy na nakabantay ang GMA News para ihatid sa inyo ang mga pinakamalalaking balita. Handa na raw si dating House Speaker Jose de Venecia na isiwalat ang kanyang nalalaman tungkol sa umano'y dayaan sa eleksyon noong 2004. Pati na sa mga umano'y maanumalyang proyekto ng gobyerno. Yan ay matapos niyang ihayag na i-endorso na niya ang reklamong impeachment laban sa dating kaalyadong si Pangulong Arroyo. Ito ang Weekend Report ni Steve Dailisan. Palaban si dating House Speaker Jose de Venecia sa kanyang pag-anunsyo na i-endorso na niya ang impeachment complaint laban kay Pangulong Arroyo. Nagdalawang isip daw siya sa ginawang hakbang dahil isa ang anak niyang si Joey sa mga naghain ng reklamo. Its gravest allegations concern the willful abuse of presidential power, of culpable violations of the Constitution, of corruption in high office, and on a massive scale, killings and violations of individual human rights. Handa raw siyang tumistigo kung kailangan. Wala na raw siyang takot na isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa 2004 election fraud, NBN ZTE scandal at North Rail project kung saan nakaladkad din ang kanyang pangalan. I will answer all questions no matter who gets hurt. Aminado si JDB na suntok sa buwan ng tagumpay ng reklamo dahil sa bilang ng mayorya. Pero hindi raw siya manghihikayat ng iba pang kongresista ang pumirma sa reklamo. Members of Congress must decide based on the merits, not based on party affiliation. If we listen to our conscience, then the numbers can develop rapidly. Binaliwala naman ni House Speaker Prospero Nogales ang pag-endorso ni De Venecia sa reklamo. Hindi raw kasi ito napapanahon dahil mas prioridad ng Kamara ang pagharap sa global financial crisis na nakaaapekto pati sa ating bansa. Tila huli na rin daw ang aksyon ni De Venecia. Una lang sa mag-i-endorse niyan, parang strange bedfellows na eh. Samahan niya si Saturo Campo, samahan niya si Teddy Casino, samahan niya si Barakel. Ay naman sa Malacanang, mga lumang issue na raw ang nilalaman ng impeachment complaint. Bahala na raw ang Kamara sa reklamo dahil abala raw ang palasyo sa pagtugon sa global financial crisis. She's so concentrated on the discussions here. At saka naman, impeachment man, nasa Kongreso yan eh. Hayaan na natin Kongreso to take the appropriate action. Steve Dailisan, GMA News. Ibinasura ng Senate Committee on Foreign Relations ang hiling ni PNP Chief Jesus Versosa na magkaroon ng executive session sa pagdinig sa kontrobersyal na Moscow trip. Sa isang bukas na liham sa hepe ng PNP, sinabi ni Committee Chair Senator Miriam Defensor Santiago na wala raw indikasyong makasasama sa pambansang seguridad ang mga itatanong kay Versosa. Kinontra rin daw ni Versosa ang sarili niya dahil noong pagdinig noong Huwebes, sinabi nitong wala siyang alam sa halos 7 milyong pisong dala ni dating PNP Comptroller Eliseo de la Paz sa Russia. Nilinaw naman ni Budget Secretary Rolando Andaya Jr. na kung ang pera ay pambili nga ng mga equipment ng PNP tulad na lamang ng laman ng liham ni Versosa sa Senado, dapat daw dumaan ito sa normal na proseso ng public bidding. Hinimok naman ni Committee Vice Chairman Senator Maroja si Senate President Manny Villar na ngayon nasa Europa na kumilos na para maaresto si De La Paz. Sa gitna nito, nananawagan ng PNP chief sa kanyang mga tauhan na manatiling nakatutok sa trabaho at huwag magpapaapekto sa kontrobersya. Inihatid na sa huling hantungan ng abo ni Dr. Francisco Sarabia Jr. ang biktimang nasawi dahil sa mga nagkakarerang bus sa EDSA. Ang desisyon ng pamilya laban sa mga responsable umano sa insidente, pinag-iisipan pa rin. Ito ang Weekend Report ni Trisha Zafra. Balot ng lungkot ang pamilya Sarabia nang ihatid ang mga abo ni Dr. Francisco Sarabia Jr. sa huling hantungan nito sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Bagamat nagdadalamhati, tahimik, taimtim at kalmado naman ang mag-anak. Bago ang libing,
nagdaos ng misa. Nakasuot ng puti ang karamihan sa pamilya. Simbolo raw ito ng kapayapaan na siyang sumasalamin sa karakter ng yumaong doktor. Ayon sa nakatatanda nitong kapatid na si Monty Sarabia, si Francisco o Toto ang madalas mamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Kaya malaking kawalan daw ang pagkamatay nito. Pagkatapos ng libing, nagkaroon ng pulong ang mag-anak. Sarado ito sa media. Dito raw nila isasapinal ang balak nilang pagsasampa ng kaso laban sa mga responsable sa pagkamatay ni Dr. Francisco, maging ang pagsusulong ng advokasya laban sa walang ingat na pagmamaneho. Trisha Zafra, GMA News. Bukas na magsisimula ang retrieval operations para sa mga nasawing pasaherong kasamang lumubog ng MV Princess of the Stars. Itong Sabado, isinapinal ang pag-survey sa ilalim ng dagat para hindi mahirapan ang mga sisisid. Ito ang weekend report ni Julius Segovia. Gamit ang proper diving equipment gaya ng helmet na may flashlight at camera, muling sumisid ang mga diver ng Harbor Star para sa kanilang final survey umaga nitong Sabado. Binalikan nila ang deck B ng barko kung saan maraming debris. Inalis nila ang mga ito para di raw makasagabal sa takbo ng body retrieval ngayong linggo. May sasandal ba? Kausap ng mga diver ang dive supervisor nila sa control booth. Ganun dyan papaloob, makita natin yung itsura niyan. Nilagyan din ng mga diver ng dilaw na lubid ang mga daraanan nila para mapabilis daw ang takbo ng retrieval operation. Yan ang greatest challenge, being able to handle themselves inside the confined space. At saka yung vision, tapos nandyan din yung dealing with the bodies. Aminado ang Task Force Princess Star na di biro ang pag-ahon sa natitira pang mga bangkay sa loob ng tumoob na barko. Sa isang press statement, sinabi ni DOTC Undersecretary at Task Force Chief Elena Bautista na mas komplikado at maselan pa ito sa pag-recover ng mga toxic chemical. Posible raw kasing ma-expose sa mga bakterya ang mga diver. Pero ang Harbor Star, mas mabigat pa rito ang nakikitang epekto. Sa mga dating mga nagtatrabaho sa ganyan, meron ding nakakaroon ng post-traumatic disorder. Dumating nang may 50 water recovery bag mula sa Amerika na gagamitin sa retrieval operation. Hindi yung sinasaklob na ganon. Yung pwede siyang kunyari floating yung yung body, pwede siyang ilagay muna ng ibabaw, tapos yung flap, saka naman ganon, tapos saka i-zipper. Nakapwesto na rin sa tabi ng tumob na barko ang MV Tacloban Princess na magdadala naman ng mga marirecover na bangkay sa Cebu. Hindi lang pamilya ng mga biktima ang pagbabawalang makalapit sa site, maging taga-media, hindi raw hahayaang makasampa sa barge. Mula rito sa Sibuyan Island, Romblon, Julio Segovia, GMA News. Nakatakdang ibaba ng Board of Parole ng State of Nevada sa loob ng 3 linggo ang desisyon para sa parole ng dating PBA player na si Rudy Distrito. Yan ang inihayag ng dating basketballista at designated guardian ni Distrito sa Nevada na si Abby King, habang lumalahok sa medical at dental mission ng mga Philippine basketball legend sa Barangay de la Paz sa Antipolo City nitong Sabado. Umaasa ang mga malalapit kay Distrito tulad ni dating Senador Robert Jaworski na mabibigyan ng parol ang tinagurian noong The Destroyer. Marso noong nakaraang taon ng sentensyahan si Distrito ng 4 hanggang 12 taong pagkakakulong para sa pagkakapatay sa Mexicanong si Juan Amaya noong 2004. Kasalukuyan nakapiit si Distrito sa Nevada State Penitentiary. Because of his good, parang good behavior, and his appeal, very short na lang ang tatrabahuhin. Umalis na sa Witness Protection Program ng Department of Justice ang nag-iisang saksi sa kasong pagpaslang kay COMELEC Law Department Director Attorney Alyoden Dalaig. Dismayado raw ang naturang testigo sa liit ng tulong pinansyal sa kanya. Wala rin daw siyang pabuyang natanggap sa pagturo kay PO2 Baser Ampatuan na siya niyang pumaslang kay Dalaig noong November 2007. Ang Manila Police District naman irerespeto raw ang desisyon ng saksi na 5 buwan din daw nilang inalagaan. Giit din nila wala silang alam na pagkukulang sa nasabing testigo maliban sa usapin ng budget sa pangangalaga nila rito. Sa kabila ng pag-atras sa Witness Protection Program, hindi binawi ng saksi ang nauna niyang pahayag laban kay Ampatuan.
Nitong June 2008, nakatakas si Ampatuan mula sa pagkakadetine sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Bantayan! Mag-ina patay sa sunog sa Iligan City. Sa nalalapit na pagunita ng Undas, PNP naka-full alert na sa Metro Manila at Mindanao. Heightened alert naman sa iba pang bahagi ng bansa. Walang patid na pagbabantay sa GMA Weekend Report.